Alam mo ba, may point ka dyan. Sino si Juan? Paki-explain nga. Now I know. Lumalalim ang kwento, Na-realize ko lang. Correct me if I'm wrong. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Nung sinabi ko sa tiyahin ko minsan na nakakaranas ako ng depression, sabi lang niya sa akin, kulang ka kasi sa dasal. Isimba mo lang yan. Kaya nung nangutang siya sa akin, ang sinabi ko naman sa kanya, kulang ka sa dasal. Isimba mo lang yan. Ano ba tong mga depression na to? Ang mental health ba ay tanggap na sa Pilipinas? Marami na bang Pilipino ang sinasabi nila na tanggap na nila or naiintindihan na nila ang usapin ng mental health dito sa Pilipinas? Hindi natin alam yan. Mapapag-usapan natin ngayon yan dito sa Kwento Juan. Makabula ang usapan, ating pagsaluhan, tara na't magkwentuhan. Ang guest natin ngayon ay ako ay nagsimula bilang basher niya. at natatakot ako, recently na-discover niya na yung episode namin sa podcast, sa Cool Pals, na binabash ko siya. Pero ngayon, kaibigan ko na siya. Yeah. Nag-show pa nga kami with stand-up comedy. Nag-i-stand-up comedy na siya at nagpakalbo na rin siya dahil ginagaya niya talaga ako. Please welcome Pepe Herrera. Pepe Herrera! Hello everybody! Mabuhay! Kamusta, Pepe? Ito, masaya. As always. Yes. Kasi pag magkasama naman tayo, laging plastikan eh. Yeah. Tayo, magpa-plastikan lang tayo for 1 hour, ha? Sige, Okay, sige. sige. Kunyari, seryosong usapan. Kasi ang Okay. pag-uusapan natin tungkol sa mental health. Okay. Ano na ba yung tanggap ng Pilipinas tungkol sa mental health? Kasi recently, di ba, ikaw ay nag-exit sa Your Face Sounds Familiar dahil ikaw ay nakakaranas ng depression. Tama ba? Oo. Oo, tapos Hindi depression. ano yan? Anxiety. Anxiety. Magkaiba ba yun? Ako kasi bilang... Sabi, ito na yung politically incorrect. Pare-pareho lang naman baliw yan. Pero anong naging bash sa'yo ng mga tao nung nalaman nilang, ay, ito na naman si Pepe, nag-exit na naman sa show. Siyempre, nung una, hindi ko mapigilan basahin yung mga comment sections. Mga 2-3 lang naman yung nang bash. Pero, di ba, karaniwan sa atin, nagzo-zoom in tayo dun sa hindi Negative. maganda sa Oo. negative. Sabi, lagi namang umaalis ng show yan. Ganon. Sabi, palagi. Parang 2 beses pa lang naman. 2 out of 100 palagi. Yun lang ang tema. Yan lang naman, Tsaka dapat kasi kung hindi pa siya okay, wag mo na siya magtrabaho. Ni-reply ko, ikaw magpakain sa pamilya ko. Hindi. Wala ako sino ka. Hindi. Hindi naman. Siyempre ako, it's in my nature na baka hindi kasi nila nalalaman yung totoong dahilan. So, bibigay ko yung perspektibo ko kung ano talaga yung pinagdaanan ko. Tapos, in fairness naman, siguro swerte lang ako. Ay, ganun po ba? Salamat sa paliwanag. Yun ang sagot nila. Pero in fairness nga dahil sabi mo 3 lang naman yung negative na comment, parang, tsaka yung isang comment pa, hindi pa siya ganun na ini-invalidate yung yung pinagdadaanan mo. Parang, kung hindi ka pa okay, ba't ka pa sumali? Ibig sabihin, ina-acknowledge nila na nag-e-exist na ang mental health issues dito sa Pilipinas. Yes. Na hindi lang siya baliw. Oo, nakatulad sinabi ko. Kahit sa matatanda, ganun na accepted na yung ganun. Ewan ko kung nakakatuwa siya. Pero yung mga kaibigan ko pa, kaidaran ko yung biro lang naman. Sinasabihan ako ng wala sira ulo sa mga tipo nating batang 90s. Oo. Ganun. Pero yung biroan na pwede namin pagtawanan. Oo. Alam mo. Hindi ka naman sensitive sa ganun. Hindi na. Nakakatawa nga kasi dahil sa pag-amin ko, eventually, kaya ko na siyang pagtawanan. Hindi na. Mas- Ibig sabihin, Dati, napipikon ka. nasasaktan. Mas nasasaktan. Oo. Kailan May yun? kirot. Nung time na nag-exit ako sa probinsyano, before that, 2017, siguro napapraning lang ako. Ang pakiramdam ko, hinuhusgahan ako. Or nagpapanggap lang ako. Oo. Alam mo yun? Para lang excuses lang ba kumbaga. Oo. Kasi nga naman ang mental health hindi naman nakikita yan Hindi naman Yes. nagma-manifest yan Yes. Actually ngayon, kung pagtutunan mo ng pansin, madali siyang makita sa mga kinikilos tsaka sa
sa timpla ng muka. Yung classic na for example, Mona Lisa smile, nakangiti, pero malungkot yung mata. Yun, sa mga ganon, di ba? Mga ganong senyales. Kahit ba wala kang idea kung anong itsura niya nung masaya pa siya, tapos pag nakita mo ang isang tao, Oh. meron ka na bang, malalaman mo kagad yung ngiti sa ngiti niya? Parang meron ka na bang gaydar para sa mga may mental health? Pupunta tayo dyan. Ngayon, mas lumalakas siya. Dati naman meron na, mas lumalakas lang siya ngayon. Nung nireveal mo yan, may mga nag-message din ba sa'yo na, ako rin may pinagdadaanan ako Dami. ganyan? Sobrang dami. Nagkaroon na nga ako ng template message na thank you for reaching out. If you need support, bibigay ko yung mga mental health hotlines na for free. Tapos binablock mo na. Hindi naman. Nag-delete lang ako ng Facebook. hindi naman. Ako, hindi ko pa naranasan yan, yung mga hotline na yan na tumawag. Ano bang minsan, ikaw ba naranasan mo tumawag sa ganun? Hindi. Sa hotline? May pambayad kasi ako Bo. So, doon ako sa may bayad. Pero I would like to assume na credible naman yung mental health hotlines for free. Kasi binabahagi ko rin naman, like for example, yung Mind Nation ni Kat Trevino. Nagkataon, grateful ako na very supportive si Kat Trevino sa journey ko. Kasi siya din pinagdaanan niya rin Yung founder ng Mind Nation, meron din siyang mental health struggle before. Nagkaroon kami ng partnership, tapos sinishare ko rin siya sa mga tao. Bukod dun sa free hotline, sinishare ko rin yung may bayad. So, bahala na kayo mag-decide. Hindi ka ba nakatanggap minsan ng isang mga messages galing sa mga matatanda na idasal mo lang yan? Marami din. And may magte-text pa nga sa akin kung pwede akong i-pray over. Tapos, tatanggapin ko. Depende sa pakiramdam. Depende sa kutob ko. Kasi may mga times na tatanggapin ko, tapos pag tinawagan ako para mag-pray over kami, pagkatapos siya magdasal, sabihin ko, Muslim ako. Hindi. Kahit Iyak ako. As in talagang nararamdaman ko yung, yung prayer niya. Para akong niyayakap. Tapos, may times naman na nasosobrahan na ako. So, may mga times na hindi ako nakakapag-reply na. And I just hope na maintindihan nila. Depende sa mood, kumbaga. Oo. Pag tinanggap mo yung isang prayer, ibig sabihin medyo high yung mood mo nun. Hindi lang yun. Kumbaga, hindi pa nasosobrahan yung utak ko. Kasi dahil nga medyo tumataas yung sensitivity ko, kahit sa paggamit ng telepono, nai-impatcho ako sa information. Diba? Nararamdaman ko siya sa tiyan. May physical manifestation. Meron. As in, siya, totoo pala, sabi nung isang acupuncturist ko, yung impatcho hindi lang sa pagkain. Pag nasobrahan ka rin ng binabasa, lalo na sa phone, yung information pala sa utak mo, nararamdaman siya ako at least, ng tiyan ko. As in, nagkakaroon ako ng acid reflux, burp ako ng burp, tapos yun naman, nahirapan na naman ako huminga dahil sa heartburn. Yun. Tapos pwede na siyang tumawid sa panic attack. Kasi mag-overthink na yung utak na, hala, hindi ako makahinga, baka atake na to sa puso. Tapos yun na, magpapalpitate ka na lalo. Anong pakiramdam ng panic attack? Dumodoble yung tibok ng puso, palpitate, tapos mas lalo ako nahihirapang huminga. Tapos nagdo-domino effect yung isip mo, lalong nadadagdagan ng fearful thoughts. Pumapasok na, parang nagiging vulnerable ka sa mga thoughts na ganyan. Yes. Yung mga dark parang thoughts. Lumalakas yung antena ko sa negative thoughts. Once na kumapit na yung ilang negative thoughts sa antena ng utak ko, parang ang dami nang kumakapit. Parang ganun yung pakiramdam. Tapos palaki siya ng palaki. Yung image niya, pabilis ng pabilis at palaki ng palaki. Ganun. Alam mo ang dahilan yan kung bakit? Kulang ka kasi sa dasal. Sumobra na nga Di ba meron ka sinabi nung sa video mo, yung napapunta ka sa garden. Sa garden mo, tapos napasalampa ka ba doon sa garden? Oo. Nung nasa garden ako sa Mindoro, pumunta ako sa garden. Yabang may garden. Hindi, nakikitira lang ako doon sa kaibigan ko. Grateful ako, mayaman ako sa kaibigan. Pumunta ako sa garden dahil nararamdaman ko na sumisikip, humihigpit, nahihirapan ako huminga, tapos may pain na siya Parang ginagano na pain. Tapos siya, sharp. Kaya nagpanik ako. Kaya ako pumunta sa garden kasi usually pag nakakaranas ako ng gano'n, ng panic attack, kailangan ko magyapak sa lupa. Maramdaman mo yung... Tapos nagsishake ako. Tapos basta gumagalaw ako.
Kahit na mukha akong tanga, basta I move my body. Spiritual ka bang tao? Oo. Oo. In what sense? Na religious ba to o Hindi. yung environment? More of environment ang spirituality mo? Mas ano siya, mas all-embracing kasi peace worker ang nanay ko eh. Ah, So dati umabot kami sa punto na meron kaming Quran tsaka Bible sa table. pinag-uuntog niyo yung dalawa. Tinatanggal namin isang page, sinasama namin doon sa hindi. Sorry po. Hindi, we see the commonality in all religions eh. Na naniniwala kami, lahat naman yan, tumutukoy na merong isang creator. Diba? Pero pwedeng may mga, may mga spirito ng gubat, alam mo yun, nangangalaga ng gubat, mga ganun. Lalo na sa katutubo, malakas yung ganun. Tapos, I guess, spirituality over religion kami ng nanay ko. Ganun ang turo sa amin. Kasi, kumbaga yung paniniwala na you can see God in everywhere and anywhere. Ganun. Lalo na sa nature. Paano ang recovery naman yan? Mas pinipili mo ba yung recovery na holistic versus dun sa medicinal? Na-try ko parehas, mas nag-work sa akin yung holistic, yung natural. Ano naman pakiramdam ng medicinal approach? Matindi kasi yung side effect sa akin ng antidepressant drugs eh. As in, nawala yung libido ko. Nawala yung libog sa katawan ko. Hindi totally nawala yung depression eh. Nawalan ka ng pakiramdam. Parang ganun. Pero Pinatay niya lahat talaga, no? Pati yung, hindi lang papatayin yung, yung mental health issue mo, pati yung lahat, buong pakiramdam ng katawan mo. merong man natira. Despair. Nandun pa rin yung despair. Yung hopelessness. So, hindi totaling tinanggal yung emosyon mo. Ano siya kasi, ang experience ko ang tawag sa kanya SSRI, nothing against those people na nagtitake niya na, pero kung sa inyo, tigil nyo na yun. Hindi. Kasi, ano siya kahit yung therapist ko noon, inaaman nila na, pag hindi nag-work sa'yo to, try mo to. So, para siyang eksperimento. Doon ako eventually naging insecure. Kasi bakit ganun? Para tayong guinea pig. Para akong guinea pig. So, hindi obra sa itong brand na to, try mo to, tapos makakailang brands ka, di kawawa naman yung atay at kidney ko. Oo. Yun. Kaya eventually, tas may side effects pa, I had to stop. Ang problema, pag tumigil ka sa ganung drug, hindi pwedeng biglaan. Babawas-bawasan mo yung Bawas-bawasan. So, ibig milligrams. sabihin, meron siyang matinding side effects pag bigla mong itigil. Doon pa lang medyo nagdududa na ako kung talaga ba nakakatulong to sa akin. Sa totoo nga lang alam mo, hindi lang naman din yung taong merong issue about mental health yung naapektuhan. Ako sa experience ko, yung mga taong nakapaligid dun sa taong merong mental health, hirap din. Yes. Sobrang erratic nung mood nung mga taong yon. Tapos kung pagkasama mo pa sa bahay, hindi mo alam kung ano yung i-act mo towards them. Tapos ikaw, syempre, mag-a-adjust ka hanggang sa ma-realize mo sa sarili mo na, kailangan mo lang iligtas yung sarili mo. Kasi madadala ka eh. Oo. Ano nag-experience sa mga tao sa paligid mo nun? Nahirapan sila sa akin. Actually, yun ang naging motivation ko para makahanap ng solusyon na sustainable pang matagalan. Ayoko na pagdaanan ng mahal ko sa buhay na after some time, babalik na naman ako sa erratic behavior. Yun na nga, yung para kang walking on eggshells. Diba? Kung ikaw meron kang mental health struggles, gusto mo ba na ganun yung pinagdadaanan ng mahal mo sa buhay? Ako hindi. 'Di ba? So, eventually, sabi ko, hindi na pwede to. Nakatulong sa akin and nagpapasalamat ako, nakilala ko yung isa sa mga mentors ko, si Libni Fortuna. Kasi hindi lang siya sa gamot sa perspektibo Ang nakita kong isang common problem ng mga katulad ko na merong nararanasang mental health issues, parang we wear it like a badge. Na may kondisyon ako, may sakit ako, I am bipolar, I am depressed. Ang problema pala pag ganun, ina-attach mo na siya sa identity mo. Nagiging saklay mo na siya. As compared to, tinulungan ako ni Libni na, bakit imbis na sabihin mong I am anxious, you say, I feel anxious. Para mag-focus ako dun sa, nararamdaman ko lang siya. Hindi siya ako.
Alam mo yun, Totoo. 'di ba? Oo, Ang laki ng oo. difference, 'di ba? Oo. So yun, nung nagpalit yung perspective ko dahil dun sa guidance sa akin, from hopelessness to feeling empowered, eh. Hmm. 'Di ba? You get away from the victim mentality. Na sana eventually yung mga katulad ko maranasan din nila yun. Oo. At least meron ka pa ring consciousness na maghanap ng ibang Nagkaroon. approach. Mm. Eto ba innate sa'yo o may nagpa-realize sa'yo? Kaya ka naging conscious na, "Ay, hindi pala maganda ito sa mga taong nakapaligid sa'kin." Aha. Sarili mo ba yun o may nagpa-realize sa'yo? Combination ng dalawa. Hmm. Kasi naturally curious ako bata pa lang, eh. Hmm. Bakit ganito yung reaction ng ibang tao? And it led me to where I am now. Yung ganitong feeling na, it's like reclaiming your power, eh. Hmm. Hindi pala ako victim. Pa-victim lang dati. Tsaka maganda rin 'to para sa mga taong nasa paligid mo kasi Oo. I'm sure nung time na hindi mo patanggap yung ganyang kondisyon mo, walking on eggshells yung mga tao sa paligid mo. More than that, malala. Medyo malala yung kaya nga grateful ako sa concept of redemption. Pasalamat na lang ako na mahal ko sa mga mahal ko sa buhay. Grabe yung pinagdaanan din nila dahil dun sa mga episode ko dati. Grabe akong sumigaw dati, tol. Grabe. As in, yumayanig ang sahig, parang bulkan. Oo. Ganong level. Na parang kung ako pinapanood ko yung sarili ko, parang kamumuhian ko yung sarili ko. Ganong level. And now, I'm proud na hindi ko na maalala yung huling beses na sumigaw ako. Sabi nga nung isang mentor ko din, mag-focus ka ako na yung pwede mong matutunan. Kasi kung mag-focus ka dun sa mga ginawa mong mali at magigilty ka dun, hindi ka makakausad. So, nandun ako ngayon, ano yung pwede kong matutunan. At natutunan mo to dun sa holistic approach Yes. ng recovery. Yes. Yung pag-usapan natin yung recovery mo ng holistically na Sige. ano ba yung madalas na approach na ginagawa sa'yo ngayon? Merong group, merong one-on-one. Nakatry ako ng tatlo pala, ng mga retreat. Mm. Iba't ibang natural approach. Mm. Dami pala nun, tol. Dami pala nun. Kumbaga, sorry, I don't want to antagonize everyone, pero hindi na ako gumagamit ng prescription drugs. Oo. Tapos, ano na rin ako sa any kind of drug. Oo. Parang graduate na ako. Oo. Kumbaga, ngayon, mas natutuwa akong to maximize the natural capacity of my body Mm-mm. to heal itself. Through with the help of a mentor, hypnotherapy. Yung para ma-access yung subconscious. Oo. 'Di ba yun yung sa mga panaginip natin, it's your subconscious working, 'di ba? Oo. Pwede mo pala siya ma-access ng gising. Para kang gising na hindi. Nananaginip ng gising. May ganun pala, totoo pala yun, nananaginip ng gising. Tapos pupunta yung utak mo sa mga parte ng buhay mo na yun pala yung dahilan kung bakit ka nakakaranas ng mental health issues ngayon. Ah. Oo. So a-unlock niya yung utak mo na matagal mo nang nirepress na Oo. memories. Oo. Yun ba ang isang pinakamabisang way para sa recovery? Yung iano mo yung laliman mo yung utak mo na para makita mo yung trigger points. Sa akin, ang laking tulong niya kasi every time, ang sarap lagi ng session with a hypnotherapist kasi sarap umiyak. Tapos nagsishake ako. As in, naglalabas ako ng sabi nga nila, trauma release. Mm. Yung kala mo, okay ka na, pero nakastuck pa pala siya sa katawan mo. So every time I feel the shaking, tsaka umiiyak, umagulgol, grateful ako. Para ka lang nag-constipate, tapos nagpupurga. Paano ba tong hypnotherapy? Totoo ba yung may relo kang titingnan? Hindi ko naranasan yan. Ngayon, yung kumain ka ng tae. Paulit-ulit. Kaya sinusubukan ko na pala. Hindi. Buti na lang hindi. Pero may paulit-ulit na sinasabi na very gentle yung boses. Tapos pinapapunta ko, ano yung nakikita mong imahe? Gusto ko pumunta ka sa isang lugar kung saan nandun yung batang Pepe na kumakain ng tae. Sabi ko siya. Pepeng kumakain ng tae. Hindi ko nisip yan. Ano ba yun? Nakakainis. Hindi ka natawa na kapag sinasabi yung batang Pepe. Hindi naman kasi sinasabi sa ganitong paraan ng pag-uusap natin.
Sa na nakaset yung utak ko na very gentle, very loving, parang isang tito mo o tatay mo na very gentle, very caring Mm. ang boses. Yun, I always look forward to my sessions with a trusted hypnotherapist. Mm. Kasi laging may breakthrough. Oo. Mm. Mm. Na-interview ko din si Sir Ricky Lee. At Hypnotherapy din siya? hindi. Gusto ko lang iyabang. Okay. Hindi, napag-usapan namin kasi ano ba yung core or unique na characteristics ng Pilipino Oo. films at teleserye? Aha. Saan ba umiikot? Ano ba yung laging tema? Pamilya. Pamilya. Mm. So, ganun din ba ang estado ng mga Pilipino na madalas ba nanggagaling ang trauma or mental health issues sa pamilya din? Yes, yes. Kadalasan at the same time, pamilya din yung solusyon. Mm. 'Di ba? Kumbaga, you created the problem, you can also create the solution. Mm. So katulad ngayon, ang laking tulong ng pagtutulungan namin ng family. Kasi hindi lang naman ako ang dito nakakaranas ng resolving trauma. Oo. Pati yung nanay ko, pati yung kapatid ko, lahat kami. Kasi yung nanay ko, syempre dati, nung medyo bata-bata pa ako, I was blinded because of my traumas na mas mas projecting, kumbaga naninisi ka. Nangyari sa akin to dahil sa ginawa sa akin ng kuya ko o ng nanay ko o ng ate ko. Alam mo yun? Mm. Laging palabas. Oo. Ngayon, dahil sa tulong ng mga mentors ko, mas nakikita ko na I can easily empathize na kung pinagdadaanan ko to, malamang pinagdadaanan din ng nanay ko. Doon sa nanay niya, sa nanay ng nanay niya, alam mo yun, lahat tayo may pinagdaanan eh. So, mas lumawak yung pag-intindi mo Oo. dun sa approach na ito. Mm. Pero nung medicine approach, talagang sa'yo lang yung sinosuppress mo lang yung sarili mo. Yeah, hindi lang naman dahil sa medicine na tinitake ko noon, ang root cause of the problem is my perspective about my problem. Mm. Na may sakit ako, kailangan gumaling ako as soon as possible. Ngayon, bakit ba ako nagkasakit? Ano ang ginawa ko na kailangan kong ayusin? Mm. Ganon. Ngayon lumabas ka na sa Your Face Sounds Familiar. Ano naman yung naging way mo other than doon sa therapy para makarecover ka pa? Di ba alam ko bumalik ka sa roots mo sa pagkanta. Tsaka nagtatry ka na rin ng stand-up comedy ngayon. Yes. Kamusta pala muna yung sa stand-up comedy? Nakatulong ba sa'yo yung in terms of trauma? Sobra. Kasi mahilig akong manood ng stand-up comedy mula nung nakilala ko yung misis ko. Before that, takot na takot ako na pag sinasabing, uy, sali ka sa show na to tapos magpapatawa ka lang. Ha? Parang hindi ko siya kayang gawin outside of a movie or a TV na walang script. Kaya bilib na bilib ako sa mga katulad nyo before kasi... Stop it. Kasi nung panahon na yun, hindi ko nakikita yung sarili kong kayang gawin yun. Buti na lang nakilala ko yung misis ko kasi nung pinanood ko na yung iba't ibang komedyante, hindi pala siya yung katulad lang nung ginagawa nila sa clowns or sa iba't ibang comedy bar or for example, Cool Pals. Actually, ang Cool Pals, recently ko lang kayo na-discover Comedy Manila. Dati, ang exposure ko, sila Eric Nicolas sa mga comedy bars. Punchline. Tapos nakita ko parang hindi ko yun kayang gawin. Eventually, napanood ko na yung Comedy Manila, si Dave Chappelle, si Neil Brennan. Sabi ko, okay. Para lang pala siya nagkukwento pero meron lang recall. 'Di ba? So sabi ko, parang kaya ko 'to. Pero meron pa rin kaba. Oo. Siyempre, hindi mo mawawala yun. Performance pa rin yun Oo, tsaka kasi nagkaroon ako ng comfort zone na okay na ako dito sa pelikula, okay na ako dito sa TV, kampante na ako. Gamay na gamay ko na 'to Buti na lang pala. Ngayon nakikita ko ng blessing yung nangyari sa akin. Yung anxiety attacks, anxiety episodes or mental health episodes. Yung pala yung daan para sumubok ako ng bago. Kasi lahat ngayon nakikita ko na siya as form of therapy. Pagtugtog with my band, first and foremost, it's therapeutic for me. Bonus na lang yung mag-enjoy kayo o matawa kayo. Yon. So, ito yung pagbalik mo sa roots mo, bakit siya nakatulong sa'yo? Pinaalala sa akin ng mga mentors ko
na baka nararanasan mo yung mental health struggle kasi lumihis ka dun sa daan na dapat tinatahak mo. Naalala ko bata pa lang ako, natural sa akin ng pagkante. So, it's in my nature. Lumihis ako doon, nag-focus ako sa acting na isang tabi. O ngayon, isinasantabi ko naman muna for a while yung pag-arte sa television. Focus ako sa pagkanta, paggawa ng mga kanta with my band, tsaka sa stand-up natin. Yung sa TV and movie, di ba naging komportable ka? Nakasama ba yun? Naging komportable ka or nagamay mo na? Parang naging robotic ba or naging pattern na lang? Oo, kasi naging focused ako doon sa ano yung kikitain ko eh. I was chasing money. Hindi ko na-realize. Eventually, nakita ko na, okay, ginagawa ko na lang siya dahil sa pera. Dahil malaki eh. Alam mo yun, ang daling ako at least, nabulag ako before sa kikitain ko na, okay lang, sige, pagtsagaan ko na to. Matatapos din naman. Pangit pala. Pangit ng ganung pag-iisip. Parang sa klase, hinihintay mo na lang matapos yung araw. Hindi ko rin nagugustuhan yung mga pinapakita kong portrayal sa ibang mga palabas. Kasi sisingaw yun eh. Ngayon, ito naman, ginagawa mo na ito para sa sarili mo. Oo. Gumagawa pa rin ako ng pelikula. And siguro, yung tamang pagkakataon, inaantay ko lang pagdating sa pagbabalik sa TV. Pero, sa ngayon, pasensya na sa mga kaibigan ko. May message ko pa pala isang kaibigan kong direktor. Break muna ako sa action saka mabibigat. Comedy, okay pa sa'yo? Oo. Comedy, light, drama, okay na okay. Basta may bahid ng comedy. Kumbaga, balance. Kasama ako doon sa kabilang side na magbabalanse nung sikat na sikat kasi ngayon ng mga action and heavy drama, revenge, alam mo yun? That, yung ganung formula. Siguro kasi kinakapitan ng mga tao yun dahil nakakahanap sila ng karamay dun sa nararamdaman nilang galit, takot sa nangyayari ngayon. Na hindi naman mahirap intindihin. Di ba? Pero kailangan natin balansehin yun. Di ba? Doon tayo sa other side. Parang okay ka na. Hindi mo na hinahabol yung mga challenges doon sa TV and movie. Depende sa role. Depende pa rin. Depende sa role. Kung comedy yan, tapos maganda yung kwento, game ako dyan. Ano naman ang pwede mong ipayo dun sa mga nasa nila, parang recovery era nila? Okay. Mapa-medicine man o holistic approach? Okay. Bahala kayo sa buhay niyo. Yes, yun po ang message sa inyo ni Pepe. Bahala kayo sa Hindi. Kanya-kanya kasing journey yan eh. Kahit na anong sabihin ko, kung hindi kayo handa. Katulad ko dati, ilang beses akong sinasabihan na subukan mo yung hypnotherapy, magpahinga ka sa TV, bumalik ka sa pagkanta, pero hindi ko sinunod. Kasi siguro nung time na yon hindi pa ako handa. Umabot sa punto na handa na akong makinig, mas madali nang pumasok sa akin yung So, umabot siya sa punto na it's a balance of humingi ako ng tulong, pero at the end of the day, bahala pa rin ako sa buhay ko. Oo. Di ba? Ako pa rin yung magdedesisyon eh. Ako nandun ako sa whatever feels right for me right now. Pabalik tayo doon sa gut. Meron akong paboritong motto ngayon, tol, yung in gut we trust. Kasi yung kutob mo, that will never fail you eh. Para sa akin, it never fails me, yung kutob. Kailangan ko lang siyang pakinggan. Kasi dati, ilang beses hindi ko siya pinakinggan. Ayun, napariwara talaga ako. God bless you. God bless you. Ito, meron tayong segment dito, Pepe. Ito ang Totoo Ba? Totoo Ba? Totoo Ba? Okay. Ang tanong natin dito, Dumaguete Animal Sanctuary, Potion Project, Biyaya Animal Sanctuary at iba pa. Wow, nag-research. Oo. Yun lang. Oh. In-enumerate ko lang. Paano nakakatulong yung mga hayop or mga hayop talaga, literal na hayop or mga animals sa welfare mo, sa pag-reset mo sa buhay? Malaking bagay kasi ako nga may gusto ko simulan animal therapy. Kasi naniniwala ako, lalo na yung ibang pusa at aso, baka silang lahat, they can transform the heavy emotions. Pansinin mo, ayaw ko kung may nakaka-relate sa inyo ito based on my experience. Pagka mabigat yung kalooban mo, tapos may hayop sa bahay nyo, lalapit sa iyo yung hayop. Dadaganan, tumatango sila, di ba? Oh. Dadaganan ka sa dibdib,
Merong isang pusa yung nanay ko sa Switzerland. So, ang pangalan niya si Leo. God bless his soul. So, makabilang buhay na siya. Leo the Cat. Leo the Cat. Mm. Tapos ano siya? Moody. Mm. As in, nakalmot ako, nagpa-injection ako dahil ayaw niya nagpapahingma sa certain parts ng katawan niya. Orange ba to? Orange. Hindi nga tilapia. Yung yung gray. Gray. Tapos nagulat ako, out of character, biglang may isang beses, meron akong mabigat na pinagdadaanan, tapos napapaiyak na ako. Bigla siyang lumapit sa akin. Tapos pumatong sa lap ko. Ayun, lalo ko umiyak. Parang sinabi niya, sige, ilabas mo na yan. Akong bahala sa'yo. Parang ganun. Kaya ako, ang ultimate dream ko, i-declare ko na ngayon baka sakaling may tumulong na maisa katuparan. Yan. Yung Dumaguete Animal Sanctuary, yung Biyaya Animal Sanctuary, yung Potion Project at lahat ng mga animal shelters, sana magkaroon sila ng union na meron, kahit magsimula sa Viber group chat, magtulong-tulong sila para they can rescue each other also kasi grabing pagod nila, tol. Grabing pagod nila. At dahil doon, magpaplanta ko ng isang idea. Sana magkaroon kayo ng isang lugar o tayo ng isang center na pwede tayo mag-introduce ng animal therapy. Kunwari, yung isang suicidal o nakakaranas ng depression or hopelessness o burnout, pwede siya mag-volunteer doon. Kahit, for example, si James, for 2 hours, mag-apply ka na o for 2 hours, ikaw naman na mag-aalaga, either magpapakain ka sa mga hayop o papaliguan mo yung ilan sa kanila, magugulat ka, give and take pala siya kasi kakahimas mo dun sa mga hayop, kakatulong mo sa kanila, gumagaan yung pakiramdam mo. So, it's a two-way thing You help the animals and they help you. Parang may something magical na tinatransfer mo lahat ng worries mo ng araw na yun. Hindi ko lang nababasa pa pero feeling ko may scientific basis yun Kasi may pusa kami si Donut, pumapatong siya sa mga Wi-Fi router. Di ba may may iniimit na energy, yung 5G na sinasabi nila hindi maganda sa katawan. Kaya kailangan regularly tayong nagne-nature bathing or maligo sa dagat para ma-release yung toxins na yun. Dinadaganan niya palagi, tol. Yung pusa ko na yun. Tapos, siya din yung mahilig dumagan sa dibdib. Tapos yung purring, yung purr nila. Di ba nakaka-relax? Oo. So, yun. Tapos natatransfer. Tapos may wifi na yung pusa mo. Gawa ng ko-connect. Ayan. At least na ibato mo na, baka may mga nakikinig tayong gustong mag-sponsor niyan or try lang din yung animal therapy. Yung mga nabanggit ko ba kanina, pwede ba silang pumunta doon anytime? Or pwede ba nila i-contact yun tapos gusto nilang... Yes. Actually, they would love that. They are always open for volunteers. And in fairness naman, marami rin nagvo-volunteer sa mga shelter na to. Tsaka yung sinabi kong idea kanina, this is also me saying na bala kong gawin yun balang araw. So, it's also me saying na kung gusto may tumulong sa akin, di message nyo ako, pagtrabahuhan natin together. Okay, meron tayo dito another segment. Ito ang one-on-one. 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 Wow. Mamimili ka lang ng isa doon sa dalawang sasabihin ko. Okay. Ito, aso o pusa? Pwede mo explain kung bakit? Oh my God, ang hirap. Shit. Wala ka naman nabanggit na aso kanina, puro pusa yung binabanggit mo Nagkataon lang. Pero sobrang mahilig kasi ako sa parehas Pabubuntis ko na lang sa pusa yung aso. Si cat dog yung lalabas. Hindi, siguro pusa. Pangit na, na choice. Pero pusa, kasi lalo na kung may kasama ako sa bahay na hindi mahilig sa hayop. Ang pusa kasi low maintenance Oo. Tsaka hindi ka naman papansinin nun ng pusa? Oo. Hindi, siya, malambing ang pusa, pero may mga mood siya na, okay na ako, pwede mo na akong layuan. Ganon. Ang aso kasi very clingy, di ba? Tapos ang aso tumatay kahit saan-saan. Singing o acting? Singing. Singing o drums? Singing. Theme song ng buhay mo? From Now On, from The Greatest Showman. Ano yun? From now on, these eyes will not be blinded by the light. Di mo napanood yun? Hindi ko lang alam kasi gusto ko dun ang kumanta dun yung may bigoting mataba na babae. This is me, this is me, this alam mo, is me. naiiyak ako dun sa This Is Me. Ako din. Parang minsan
Minsan naiisip mo sarili mo, parang nawawala ka na sa sarili mo, pero parang Oo. hindi mo tanggap yung sarili mo. Pero pag pinakinggan mo yung This Is Me, oh, okay lang pala maging weird. Very relatable kasi siya. Mm. Kasi 'di ba sa society na prevalent Prevalent. yung kailangan mo mag-conform. Mm. Kaya universal yung kantang This Is Me. Yung From Now On naman, naiiyak ako doon kasi it talks about, again, redemption. Na you can always stand up and learn from your mistakes and apply what you learned. Okay. Yon. Favorite theater play? Dami. Pero siguro doon pa rin ako sa original, yung una ko na-discover, Jesus Christ Superstar. Ay, gusto ko mapanood yan. Ako Yung din eh. Jesus Christ. Parang meron nalalabas dito. Oo, naglambing nga ako eh, baka naman. Ayan. Yun. Aling kanta o pyesa ka unang natutong mag-drums? Burnout ng Sugar Free. Oh, wag kang tumingin. Saktong-sakto din sa'yo, no? Oo. Dahil ba yun ang nararamdaman mo, kaya yun ang... Hindi, nagkataon lang nung nag-aaral ako mag-drum sa Laser. Nakalimutan ko na yung pangalan ng teacher ko. Sorry po. Eventually, meron siyang isang page na nung musical notebook na pinatugtog sa akin. Tapos yung beat niya, tugpa, 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 tugpa. So, hoy, ito, beat ng Sugar Free, Burnout to. So, in-apply ko na doon sa first gig namin. Yun. Comedy o drama? Comedy. TV o film? Film. Mainstream o indie? Sa ngayon, at least, indie. Nag-indie ka ba? Naman. Well, medyo indie. Tsaka mga student film. Gumagawa rin ako ng mga student. Tumatanggap rin ako ng mga student film. Hanggang ngayon? Oo. Actually, recently lang. Na-discover ko, mas masarap pala minsan. Kasi okay yung bayad. Tapos, sobrang efficient ng mga bata. As in, pag sinabi nilang 10 p.m. tapos na, baka nga 9:30 tapos na kayo. Ganun. Hindi naman sila parang hindi disorganized. Mas organized sila, tol. Anong school Kaysa sa yan? iba. Batangas State University. Yun. Kasi may mga na-experience akong hindi okay yung mga estudyante. So, swerte lang pala ako. Oo. Siguro pag probinsya, parang medyo meron silang hindi sila masyadong into forma. Or depende rin talaga sa tao, mapabata man yan o matanda. Kasi naman sa professional, the best experience na naranasan ko kay Direk Jose Avia Reyes. 10 a.m. ang start lagi. Tapos 10 p.m. tapos na. At least. Saan ka nakakita ng ganun, tol? Di ba? Di ba? Ang ganda, no? Kasi hindi mo na set na yung utak mo eh. Kasi nakakainis minsan sa mga shoot. Pagka na-set mo na yung utak mo, tapos biglang may mga babaguhin. dadagdag. Oo. Yun ang ayoko na. Ayoko na sa ganun. Kasi naniniwala ako, no disrespect sa gumagawa pa rin ng ganung approach, di na siya dapat pinagpapatuloy sa panahon ngayon. Parang panahon na mag-graduate tayo sa ganun. Although I try to understand, mahirap para sa mga nasanay sa ganun na kumawala sa ganung sistema. Kasi yun yung nakasanayan nila eh. So ako naman, ang responsibility ko, I try to voice out my concerns, pero up to a certain point lang eh. So ngayon, ang responsibility ko na lang ay protektahan yung boundaries ko. Nakakainis lang dito pag nag-voice out ka, diba ka, ang attitude. Totoo naman. There's always that risk. Pero ako, ngayon, ang natutunan ko, tanggalin po muna natin yung producer ka, tapos empleyado ko. Tao sa tao lang po. Diba? Kung kayo po kailangan nyo din ng matinong pahinga, feeling ko lahat ng tao kailangan ng matinong pahinga. Yes, tama yan. Huling comedy film na natawa ka? Hindi nga siya comedy, pero yung umiyak ako, kakatawa. At sumakit din yung ulo ko, kakaiyak. Iyak tawa. Everything, Everywhere, All at Once. Ay, maganda. Pangarap kong makatrabaho yun. Si, The Daniels. Akala ko yung bida. Si Michelle Yeoh. Plus that, pero mas more on yung director. Kasi feeling ko kahit sinong artista, pero yun yung ganun. Depende talaga sa director din eh. Parang ang ganda magtrabaho sa A24. No? May mga times na, pastime ko, nanonood lang ako ng iba't ibang trailers ng A24. Tsaka parang, ang dali lang nung set nila, no? Parang isang bahay lang lagi, no? Tsaka yung vibe. May isa silang vibe eh. Mapa-horror man yan o comedy o drama. Huling drama na naiyak ka, yun na rin siguro, no? Yung Everything... Hindi. 10 Utos kay Josh. Pelikula natin. Naiyak ka doon? Utol. Grabe na. Hiyang-hiya nga ako kay Maris at kay Gerald eh. Dun sa isang eksena. Sa premiere to? Sa premiere ka ba? Sa premiere pare. Kagulgul talaga ako. Mikbi pa.
Katabi kita nun ah. Ganun. Eh, siguro Bakit? hindi Saan na ako part lang. nun? Yung ni Satanas si hindi. Naiyak ako kasi parang sakit eh. Hindi. Yung ano, yung Pinya ba naman yun? Durian Oo, yung durian pinakadulo, pala. di ba? Yung namatay na yung, ay, spoiler. Basta nung may namatay. Oo. Ay, Tapos, panoorin nyo na lang. Nasa ah, Netflix pa naman. naiyak ako exactly dun sa eksena na nagdadasal siya. Tapos sinabi niya habang umiiyak, kayo na pong bahala, hindi ko na kaya. Tinamaan ako eh. Siguro nung time na yun, doon ako pinaka nahihirapan yung mag-let go and surrender. Dahil sa mga takot at galit. Tapos nung narinig ko yun, parang feeling ko yun yung kailangan marinig ng kalooban ko kaya ako naiyak. Nung time ba na napanood mo yun, dumadaan ka sa Oo. Nalala matindi? mo, nakapaa ako nun. Oo. Wala akong pake. Ganun ako eh. Pagka dumadaan ako sa, ang term ng mga doktor, manic face. Pag nasasagad ako, wala na akong pakialam, tol. As in, pwede akong pumunta sa premiere night na naka-diaper lang. Parang naka-topless ka nun, di ba? Tsaka naka-ano lang. Wala lang yung- t-shirt sa loob, tapos naka-ano ko, Filipiniana. Tapos may nagandahan sa sapatos ko, binigay ko. Kaya umuwi ako nakayapak. Talaga, yun pala yung nangyari doon. Oo. Nakapaa o naka-diaper? Ay, Nakapaa. saktong-sakto, di ba? Talaga ba? Ay, ano nakalagay? Nakapaa o naka-diaper? Ang galing ah. Nakapaa. Kalbo o long hair? Ang hirap sa ngayon, kalbo. Na-enjoy ko yung low maintenance eh. Oo. Diba? Tsaka parang iintindihin mo pa yan sa... Yes. Kalbo! Yes. Ay, kalbo din siya, oh. Diba? Banda na gusto mong mag-session drummer for a day? Marami. Mga regalado. Si Rickson Ruiz. Si Michael Alba. Si Michael Alba yung drummer na naging drum teacher ko siya nung pandemic. Feeling ko lahat kaya niyang tugtugin. You can never go wrong, palagay ko, with Michael Alba. Theater play na gusto mong mapabilang? Jesus Christ Superstar ba to? Well, bukod doon. Pero kasi, pwede bang hindi pa nagagawa? Oo, sige. Nagagawa. Ako, Meron ka bang concept? Meron. Oo. May pangarap ako na parang Rock of Ages. 'Di ba? Mm. Ginawang wordplay, naging Rock of Ages. Pero yung Rock of Ages, 'di ba siya? Tribute siya sa mga banda nung 80s. 70s, 80s, 90s. Basta yung glam rock. Pangarap ko na magkaroon ng musical na tribute sa mga bandang Pinoy. Mula nung panahon ni Juan de la Cruz hanggang sa banda ngayon. Basta bandang Pinoy. Di ba meron yung may play na yung mga kanta ni Mike Hanopol? Hindi, pero Mike Hanopol lang yun. Ito talagang iba't ibang banda. Yun. Parang Rock of Ages nga. Yun ang pangarap ko. Definitely mag-audition ako doon. Pag di ako natanggap, papasabugin ko yung theater. Hindi. So alam niyo na po, pag sumabog yung theater. Singer na gusto mo makaduet? Marami. Pero sa ngayon, well, bukod kay Dave Grohl, dahil big fan ako ng Foo Fighters. Anak ko kasi, every time yan, si Payapa, nasa labas, every time sasakay kami sa sasakyan, Daddy, nung una hindi ko pa naintindihan, Daddy, yung Ilividin. Anong Ilividin? Ilividin. Ano nga yung Ilividin? Ano ba yan? Arabo ba yan? Or Ilividin yun yung yung in love. Olivia Dean. Olivia Dean pala. Uy, current si Payapa Oo. Tsaka, lahat ng mga sikat na kanta ni Olivia Dean kaya niyang kantahin. Meron pa ganyan-ganyan yan. Nakakatuwa. So, yun. Dahil naging fan na rin ako ni Olivia Dean, minsan pinagpapantasyahan ko na, sarap siguro makaduet niya sa isang kanta, no? Tapos pag nagpe-perform, nagpe-perform siya. Kaya ko pa ba? Parang kailangan ko na uminom ng gamot, Hindi, habang nagpe-perform siya, makikita mo na komportable siya sa sarili niya. Yun. Ang sarap niyang panoorin. Yes, masarap siyang panoorin. Aktor na gusto mo maka-eksena pa, na hindi mo pa nakaka-eksena. Pwedeng Hollywood na rin. Di si Robert Downey Jr. na. Diba? Doon na tayo. Film title ng biopic mo? Meron akong pangarap na gawin. Kahit hindi ko siya biopic, pero I'm portraying myself. So may concept ako. Bahala kayo kung gusto nyo nakawin. Ang title, Himig Natin. So I'm portraying an alternate version of myself na sinapian ni Pepe Smith. Kasi meron daw siyang kailangang importanteng mensahe. Pinadala siya, pinababa dito para may parating na mensahe. The aim is to unite the people. Rock pa rin talaga through a song.
So, magiging musical itong biopic mo. Parang Bohemian Rhapsody. Ikaw ang Gaganap? gaganap. Sana naman. I-biopic mo pa, no? Siyempre. Maraming salamat, Pepe. Sana ang dami mong binato dito sa universe. Sana kahit isa man lang may mag-contact sa'yo para magkatotoo yan. Mangyayari yan. Maraming salamat, Pepe Herrera. Formal. Yes. Sa naging usapan namin ni Pepe, mas nakakatuwang malaman na unti-unti na or tanggap na talaga dito sa Pilipinas yung mental health issue. Ina-acknowledge siya ng mga Pilipino na nag-e-exist talaga yan at pinagdadaanan niya ng mga Pilipino. Kaya hindi na ako masyadong nakakita ng mga comments na kulang ka lang sa dasal. Meron pa rin, pa konti-konti, pero nagiging progressive na ang Pilipinas dahil doon. At syempre, sa lahat ng mga nagdadaan dyan sa ganyang klaseng pagsubok, wish natin na sana ay ma-acknowledge ninyo ang inyong pinagdadaanan. Katulad ng nangyari kay Pepe, tinanggap niya at nagkaroon siya ng consciousness na baguhin ang sarili niya at humanap ng solusyon doon sa pinagdadaanan niya. Ako po si James Karaan, makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Kwentuhan would like to thank the following sponsors. Buffalo's Wings and Things. Barong Rosales. Lagi namang masarap ang kwentuhan pagkakasama ko si James. Bukod sa maraming kabastusan, lahat pwede namin pag-usapan. Walang politically incorrect. Doon ako mas natututo. It's always an honor to have these moments with... Sabi mo, hindi ka makikinig! It's always a pleasure and an honor to have these moments with my friend James. Maraming salamat, kwentuhan. Ganda ng flow, di ba? May seryoso, biglang may babanat. Kaya nakakatuwa eh. Kaya feeling ko naging magkaibigan rin kami ni Pepe dahil magka-vibes kami dun sa ganong klaseng kwentuhan. Nasasakyan din niya yung pag nagseryoso na, tapos pag nagpatawa. Parang usapan lang ito ng dalawang magkaibigan na dating basher. Maraming salamat, Pepe, dahil pinaunlakan mo kami dito sa Kwentuhan. Kwento ng bayan at kwento ni Juan, inyong pakinggan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Kasama si James Karaan, tara na't magkwentuhan.